Kamusta po ang lahat, mga kababayan? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento po sa inyo, samahan niyo po inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin, mga kababayan, ang ating kukomentuhan. Ito pong putok na po ito sa mainstream media at sa social media. Talagang ang NBI po, ang ating binagoong Pilipinas, ang ginawa pong trabaho po sa ating bansa ay hindi po paunlarin ang ating bansa at bigyan po ng solusyon ng mga problema ng bansa sa kahirapan, kawalan ng trabaho at syempre po magandang buhay ng mga Pilipino. Dinala po tayo sa 3 taong pamumulitika, issue ng korupsyon at politika. Ito po, ang ginagawa pong trabaho. Ngayon po, nagsampa na raw po sila ng kaso ang NBI dito po sa mga kaalyado po ng dating Pangulong Duterte. Nandiyan na po ang dating sekretary po na si Harry Roque at may vlogger pa po na si Maharlika at kasama na rin po, pakinggan din po natin, kinasuhan na rin po sila Attorney Lambino at syempre po ito pong Duterte Youth, mga katambay, ay kasama na rin po sa kinasuhan. Pakinggan po natin lahat ng kaganapan at komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Nagsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Claire Conteras o mas kilala bilang Maharlika dahil sa kontrobersyal na polvoron video na unang lumabas sa isang Facebook page. Ang video na nagpapakita ng isang lalaking kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumisinghot ng umano'y shabu. Kumalat din ang video sa panahon ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. March 13, inamin naman ni Maharlika na siya ang nagpalabas ng tinawag niyang polvoron video. Sa House Tricom hearing naman noong April 8, itinuro naman si Roque na utak sa pagpapakalat ng video. Maharap si Maharlika sa reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances, inciting to sedition, cyber libel, at computer-related forgery. Maharap naman si Roque sa reklamong inciting to sedition. Yan po mga tambay, nakita nyo po, napakarami inciting sedition, mayroon pang kung ano-ano pa, napakarami. Ay nako. Ito naman po sa kabila, ibang klase. Yan po ang ating bagong Pilipinas, mga tambay. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban kina Attorney Raul Lambino at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema dahil ito sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang peking TRO mula sa Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI, bagaman naghain ng petisyon ang kampo ni Duterte ay wala namang temporary restraining order na inilabas ang Korte Suprema. Ginawa umano ni Lambino ang pahayag sa isang Facebook Live noong March 11 habang sinabi ni Cardema ang parehong impormasyon sa isang panayam sa media. Binibigyang diin ng NBI na maaaring lumikha ng kaguluhan at panganib sa publiko ang ganitong maling balita. Kapwa naman itinanggi ni Lambino at Cardema ang aligasyon at tinawag itong political harassment. Nakita niyo po yung ginawa ng NBI. Abogado po yan, ang NBI, mga tambay. Ibang klase, no? Lilikha raw po ng maling impormasyon at kaguluhan sa ating bansa. Yung ginawa po ba ng gobyerno ng binagoong Pilipinas? Lumikha po ba ng katahimikan at hindi kaguluhan sa ating bansa? Ang ginawa po nilang pagpapatapon at hindi po nakakuha ng parehas na proseso ng batas sa ating bansa ang isa pong dating Pangulo, dating Piskal, di ba? Dating Mayor, dating naging Congressman, ibang klase. Hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. At yung sinasabi po, yung ating pong bansa ay nilagay mo pa sa kahihiyan. Dahil ang ating soberenya, mga katambay, ay halos po ibinigay mo yata sa banyaga. Okay lang sa NBI yun. Dahil nga planado po nila yun eh. Planado po kasi na talagang ipatapon. Kaya nga po kasaysayan yan eh. History po yung ginawa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. History po itong kanyang gobyerno na talagang kauna-unahan na talagang meron tayong gobyerno
na hindi po sumunod sa proseso ng batas. At talagang ang ating soberenya ay nilagay po sa kahihiyan ang ating judicial. Ito mga Korte Suprema, kahit sino naman, di ba? Yung ginawa sa dating Pangulong Duterte, kahit sino po, kahit sino na normal na Pilipino ay magre-react. Bukas na bukas ang ating korte. Napakarami nating korte. Napakarami natin. Bukas nagpapangsyon ang ating judicial. Hindi mo malang hinarap sa korte ng Pilipinas sa isang dating Pangulong Duterte. Bigla mo na lang sapilitan isinakay sa eroplano. Mga tambay, walang proseso ng batas. Kayo ang batas. Ibang klase kayo. Kaya dito po mga tambay, history po ito, kasaysayan. At talagang ito po, mabibigyan lang po ng sinasabi pong parusa ang mga nasangkot dito pag wala na po sila sa kapangyarihan. Pero habang sila ay nasa kapangyarihan, siyempre po, hawak po nila ang batas. Yata, ang proseso ng batas ay sila po yata ang nasusunod. Yung alam po nilang proseso. Pero ang proseso po natin sa judicial ay mukha po yatang magkatlihis ang kanilang paniniwala, lalo-lalo po sa pag-implement ng batas. Kisa po rito sa ginagawa po ng DOJ at ng judicial, mga tambay, ng Korte Suprema. Magkaiba po yata ng paniniwala. Komento ko po yon. At dito po, talagang lahat po halos ginigipit na po yata ngayon. Nakita nyo po ang TRICOM, ang Quadcom, nakita nyo po ang mga issue dyan. Puro halos po kaalyado po ng mga Duterte. Pati po mga vlogger, yan, tinitira na po yan, di ba? Ilang hearing na po yan sa TRICOM. Ngayon naman po, NBI naman po ngayon. Puro kaso, di ba? Libelous, inciting sedition, kung ano-ano po ang mga kaso na kinakaso nila. Fake news! Nakita nyo po, si Attorney Roque, di ba? Dahil sa video ng pulburon, kasama na ang vlogger na si Maharlika, talagang halos lahat na po, mga kabayan. Kaya po ang gagawin lang po trabaho ng ating gobyerno, lalong-lalo po kasama pong NBI, ay talaga po nakatutok lang po sa mga Duterte, sa mga sympathizer, sa mga kaalyado ng mga Duterte. Yan po ang tinututukan ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Lalong-lalo po ang NBI. Nagtataka lang tayo sa NBI. Napakalaki ng problema ng ating bansa, lalo sa droga, mga tambay, lalo sa pulburon. Pero ang tinututukan po, politika. Ibang klase. Nahandyan pa po, napakarami po, nahandyan pa po ang mga terorista. Napakarami pong laganap na krimen. Meron pa po mga kidnapping ng mga banyaga, mga Chinese. Di po ba? Lalo-lalo na po, hindi pa nahuhuli ang napakarami pong kalat sa ating bansa na mga nagpapakalat ng pulburon. Mga ginagawang negosyo ang pulburon. Nasaan kaya ang NBI, mga tambay? Nakatutok lang po dito sa politika, mga kababayan, sa Duterte. Unbelievable. Ibang-iba po talaga. Ibang-iba na po ngayon ang pamahalaan ng binagoongan mula nung sila'y pumasok. Ibang-iba. Hindi po natin nakita ng ganito. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang tinutugis po ng NBI ay masasamang tao, mga lumalabag po, mga hindi magandang ginagawa sa ating lipunan. Nakatutok po sila sa mga kriminal, tinutugis po nila yan. Di ba? Yung mga terorista, di ba? Mga drug lord. Pero ngayon, mga Pilipino ang ginigipit, mga tambay, mga taxpayer, ibang klase. At ito po ay gigil na gigil po sa investigasyon, sa sinasabi po na nagpapakalat ng fake news, ibang klase. Pero nakatutok lang po ito sa mga supporters ng mga Duterte. Nakita nyo yung pagiging one-sided yata. Di ba? Anong klaseng gobyerno rito? May favoritism ka lang na imbestigahan? Kay dami-daming mga sinasabing nasa social media, wala bang ginagawang fake news ang gobyerno? Wala bang ginagawang fake news ang mga sinasabing bayaran? Di ba? Mga trolls ng kanilang grupo yata. Walang investigasyon. Sa bagay, kakampi. Nakita naman po natin yan. Di naman tayo tangat, bobot, gago. Na pagkakakampi nila, matatag. Ganyan po. Dahil nga sa politika. Yan ang ginawang trabaho sa atin .
Pamumuliti ka ng 3 taon eh. Di ba? At issue ng isang damukal na korupsyon. Kaya nga kailangan pagtakpan. Di po ba? Kailangan kasi pagtakpan ang mga issue sa pulburon. Sa paggumagamit ng pulburon. Katulad yan, nabuksan. Gigil na gigil ang NBI katulad dito sa pulburon. Gigil na gigil sa pulburon. Bakit ayaw nila imbestigahan ang Commander-in-Chief? Para lalong mas matatag. At lalong mas matibay ang kanilang ebidensya na talagang dapat kasuhan si Harry Roque at dapat talagang kasuhan si Claire Contreras o alias Maharlika dahil hindi po talaga totoo na gumagamit ng pulburon ang Pangulong Marcos. Di po ba? Yun po ang nakikita natin Pinakamabisa po at pinakamalakas na ebidensya na maibibigay mo sa iyong kinakasuhan. Di ba? Ipa-drug test mo, imbestigahan mo dahil NBI ka, imbestigahan mo. Napakaraming dapat imbestigahan. Nandiyan pa buhay na buhay pa at malakas at may hawak po mga ebidensya si Jonathan Morales. At gigil na gigil po tayo NBI, nagtatanong na si Kamanong, hindi naman masama magtanong. Baka kasuhan nyo rin ng sedition, inciting in sedition si Kamanong at libelous. Dahil ako'y nagtatanong. Ganun po ba? Nagtatanong na po si Kamanong sa NBI, mga tambay. Yung video, galit na galit po tayo doon sa sinasabing nagpakalat. Pero bakit hindi po natin imbestigahan kung saan po galing yung video? Bakit po natin hindi imbestigahan yung nagsabi at nagpakalat na may hawak siyang video na mahigit po 150 plus na USB, in-upload niya po lahat sa USB. At hindi rin po natin iimbestigahan yung nagpapakalat na gumagamit talaga ng illegal na pulburon ang Pangulo. Yung dati pong agent, di ba? Yung dating agent po ng PIDEA na si Jonathan Morales. Bakit hindi po tutukan ng NBI na totoo ba yung kanilang mga investigasyon nung siya po agent? Dati po siyang agent ng PIDEA. Dahil ito po inimbestigahan nila. At hindi rin po nila kinakasuhan ng inciting in sedition at libelous o mga libel cases ito si Jonathan at si Miss Cathy Binag. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamano sa NBI. Hindi, iniitsapwera po nila si Cathy Binag saka si Jonathan Morales sa issue po ng pulburon sa Pangulo. Tinatabunan po nila. Ayaw na ayaw po nilang banggitin ang pangalan. Kahit po sa Kamara, sa House of Representatives, sa TRICOM, at sa Quadcom, never po nilang mine-mention. Never po nilang pinag-uusapan yung 150 plus na hawak nung may video. Dahil si Maharlika, hindi po magkakaroon ng video yan kung hindi po yan galing doon sa may hawak na nag-upload na merong USB na 150. Di ba? At yan pong video na yan, kumalat po yan. Komento ko po, kumalat po yan. Dahil marami pong hawak Di pa pakalatin mo. Di ba? Doon po, nagtataka lang si Kamanong, bakit kaya ang NBI ay hindi po nakatutok kay Cathy Binag dahil siya po yung nagpakalat niya ng issue na yan na marami pong gumagamit. At yung pinakalat po ni Cathy Binag, hindi lang po ang Pangulong Marcos ang pumupulburon. Marami pong sangkot na sinabi riyan. May mga cabinet member, may first lady pa raw, at meron pang mga artista, at meron pa raw kapatid. Diba? Napakarami. Pero nakatutok lang tayo doon sa sinasabi sa nakasabing kay Claire, kay Maharlika at kay Roque. Unbelievable. Bakit kaya? Takot ba ang NBI kay Cathy Binag? Takot ba ang NBI? Takot ba ang DOJ kay Cathy Binag? Takot ba ang kapulisan kay Cathy Binag? Takot ba ang Kongreso at Senado kay Cathy Binag? Nagtatanong lang po si Kamanong. Diba? Kaya po, hindi nyo na po malilinis ang pangalan ng isang Marcos Jr.
Hindi po malilinis yan ng demanda. Hindi. Hindi kasaysayan po yan. History po yan. History na po sa pagkatao ng Pangulong Marcos pag hindi niya po tinuldukan. Kasi po, ang issue ng droga, dinadrug test po yan. Hindi po yan dinidemanda. Para sabihin mo na magiging malinis ang pagkatao ng isang gumagamit ng droga o pulburon, dahil ito'y ididemanda mo, yung nagsasabi na ikaw ay pumupulburon, ay malilinis na at clear na ang iyong pagkatao, lalo-lalo sa paggamit nito. Malilinis lang ang pagkatao ng gumagamit ng pulburon kung ipakikita mo sa tao, sa Pilipino na ikaw ay hindi gumagamit, magpa-drug test ka. Pangulo ka. Pangulo ka. Bakit ayaw mo? Karapatan namin bilang mga Pilipino na malaman ang kalusugan mo, lalo-lalo na sa bawal na pulburon. Bawal yan, illegal yan. Kaya lang, ang NBI ay hindi po tututukan yan. Ibang klase po NBI. Ganun po sila katindi proteksyon na ng Commander-in-Chief. Nagtataka lang po tayo, bakit po ganun, mga katambay? Samantalang, pangkaraniwang tao, kung i-drug test nila, ay wagas. Diba? Mga nagtatrabaho, mga driver, random, automatic, kailangan i-drug test. Dahil kailangan daw ingatan ang ating mga kababayan. Lalo-lalo po, may season, pagka-season, katulad niya, season. Ang mga driver po natin, ang mga bus driver natin, dahil season, Holy Week, pinadrug test po nila ng PIDEA. Di ba? Bakit po tayo may pangulo, may issue ng pulburon? Hindi po ba mas kailangan ipadrug test ang pangulo dahil bansa ang kanyang hinahawakan at ang ating bansa ay malalagay sa bingit ng alanganin. At nangyari na. Nangyari na po. Nalagay po sa bingit ng alanganin ng ating bansa dahil nalagay po sa napakalaking kahihiyan ng ating bansa dahil sa desisyon na ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na ipatapon mo na walang kalaban-laban 7,000 mahigit daw po o kulang 7,000 ang nagkampi-kampi para proteksyonan ang mga lalapit o ang sinasabing magtatanggol sa dating Pangulong Duterte para ito hindi madalasad sa Netherlands. Di ba? Sundalot kapulisan, kinubkub nila. Talagang pinoteksyonan nila para ito magawa nila ang plano nila na sinasabi po daw kidnapping at yung paghuhudas, pagtitrador sa ating soberenya at sa ating judicial. History po yan. Kaya po, ipagpatuloy nyo po yan. Hindi naman po aakyat yan. Hindi naman po kakatigan yan, mga tambay. At makakarating po sa Korte Suprema yung usapin na yan. Lalong-lalo po dito sa sinasabi po na mga fake news ni Atty. Lambino, mga tambay, at ni Duterte Youth, ni Cardema. Ibang klase, no? Yung problema ng bansa, yung issue ng pulburon, issue ng kahirapan, issue ng problema natin, mga bayarin natin nagtataasan, nagtaas na naman ang kuryente. Matindi. Ibang klase. Lahat na mataas. Unano na lang po. Excuse me po, patawad po. Unano na lang po ang hindi tumataas. Ibang klase po, mga kababayan. Ibang klase po. Ang kahirapan, hindi natugunan ng 3 taon. At nagtatanong din si Kamanong, nasaan na rin kaya ang ginawang travel? Naging history po na napakaraming biyahe ng Pangulo. Kamusta na kaya? Mga kababayan, katulad po ngayon, ang Pangulo po, kilaki-laki po ng hawak po ng kanya pong budget. Hindi pa po bumibiyahe yan. Mga tambay. Diba? Malapit na po. Ilang buwan na. Napakaraming dapat tugunan na issue, pero nakatutok ang gobyerno sa fake news. Ibang klase. Kaya walang, excuse me po, kaya walang magawa ang gobyerno . Walang magawa. Nakita niyo po ba? May natatapos po bang malalaking proyekto sila?
na sila nag-umpisa. Ha? Sila nag-umpisa. Nada. Ang natatapos, yung mga inumpisahan pa ni dating Pangulong Duterte nung panahon niya. Yung mga patapos na. Di ba? Yun, mga natatapos. Yung iba naman, hindi naman pinondohan. Inipit pa ang mga pondo. Hindi natin malaman dahil nga ang umuugong po, kaya po ang budget natin talagang sinasabing napunta po sa mga priority nila. Dahil nga ang priority nila, pabagsakin ng mga Duterte. Di ba? Ganyan po. Yung sinasabi nga ni Amy Marcos Ano sinasabi Senadora Amy? Meron siyang alam na 1 trillion ang budget daw po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Nangyari na nga. Nangyari na. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, magkano kaya ang nakuha ng ICC? Magkano kaya ang pera galing sa Pilipinas ang nakuha ng ICC para litisin doon ng dating Pangulong Duterte? Magkano kaya? Magkano kaya ang binayad ng taxpayer sa ICC? Gaano kaya kalaking dolyares? Dahil hindi naman po tatanggap ng peso yan. Yun, nagtatanong lang si Kamanong, nung padala mo, ikaw pa ang naghatid? Mga sundalot kapulisan pa natin ang umaresto? Kaya nga puro hudas ang ating kapulisan ay nagtatrabaho sa banyaga, pero ang nagpapasweldo ay Pilipino. Ibang klase po. Nakita nyo po, yung pagte-trador, history yan. History sa ating bansa yan. At ang tanong nga ni Kamanong magkano kaya ang binigay natin sa ICC? Meron ba tayong binigay? At magkano kaya ito? At gaano kaya kalaki kung nagbigay man ang Pilipino sa ICC? Diba? Hindi naman po gagalaw yan. Dahil nga mismo ang Amerika ay nagpapatotoo na ang ICC ay nagagamit sa politika. Amerika na yan. Si President Trump pa. At binigyan nga nila ng sanction yan. Diba? Kaya nga po nagkakaproblema po sila sa kaperahan ang ICC dahil naka-freeze yata. Lalong-lalo po sa bansang Amerika. Pero ang Pilipinas, yun ang tanong, mga tambay. How much at gaano kalaki? Kasama yata ito? Hindi kaya kasama ito sa 2025 national budget? Ang ICC? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba, mga kabayan? Pero nakatutok po kasi, nakita niyo po. Kaya po minsan magtatanong hindi kaya kasama sa national budget ang pagpapabagsak sa mga Duterte? Magkano kaya ang budget? Totoo kaya yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Sa lahat ng mahahadlang sa kanilang power, kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Yan sinasabi ng Vice President di ba? Kaya ang malaking katanungan ng Pilipino, katanungan ni Kamanong, kasama kaya talaga? May katotohanan kaya talaga sinasabi ni Amy Marcos na nasa budget o may budget talaga lahat ng ginagawa nila? Kasi hindi naman po susunod yan Dahil susunod ba yan? NBI? Susunod ba yan? Kung walang kumpas. Di ba? At walang ganun. Walang malalaking pera, mananahimik ba yan? Kaya yan din ang tanong natin ang ating mga kapulisan, mga sundalo, tahimik. Bakit kaya? Dahil dito? Dahil kaya dito? Kaya mga tulog, tahimik, bulag, pipe, pati ang ating mga kasundaluhan, ni hindi man lang nila utusan o mag-request man sila sa kanilang commander-in-chief dahil ito'y issue ng pulburon. Di ba? Napaka-importante nito na yung commander-in-chief mo ay may issue ng pulburon. Wala man lang po nagsasalita sa AFP, lalong-lalo na po sa mga general. Bakit kaya? Dahil priority rin sila. Di ba? Yan ang sabi ng Congress ng Saldico Priority namin kayo. At ng speaker, priority namin kayo. Mga men in uniform. Nasa budget kayo. Kasama kayo. Kayo ang priority sa budget. Di ba? Kumalat po yan. May video po yan. Kaya dito po mga kabayan, wala po tayong nakita na maganda na ginawa ng mga politiko sa 19th Congress at sa gobyerno po ng binagoong ang Pilipinas. Wala po. Hindi po na tayo nakaranas
ng kakaunting kaginhawahan. Ang nakaranas lang po ng ginhawa dito po sa gobyerno po ng binagoong Pilipinas ay ang mayayaman dahil lalo pang yumaman. Ang mga oligarko ay lalo pang yumaman ang mga oligarko. At syempre po ang mga politiko, lalong-lalo na po yung mga korap, di umano, ayan po, lalong-lalo po silang lumaganap at lumaki pa ang kanilang mga bolt, mga tambay, dahil nadagdagan po ang kanilang mga naisusube. Di umano, mga tambay. At syempre po, marami pong nakinabang. Kailangan mo kasi ng kakampi eh. Pagka kailangan ng gobyerno ang kakampi, lalong-lalo po sa mga maitim, dahil yan po ngayon ang kulay ng ating bansa. Ayon na rin mismo sa kapatid na si Senadora Amy Marcos at ng Vice President, ang ating bansa ay nasa madilim. Kulay itim ang ating bansa dahil po nagluluksa at talagang napakaitim na po ang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na po ang gobyerno raw po ng binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Pero ang sagot naman po ng palasyo ay hindi raw po madilim at itim ang bansa. Bagos ito raw po ay nasa kaputian. Maputi raw po. Kaya po ang tanong ng taong bayan, maputi ba ang bansa dahil laganap ang pulburon? Dahil kaya pumuputi dahil sa pulburon? Dahil sabi ng mga Pilipino, pati nga raw nakikitaan daw ng pulburon, pati sa ilong, lumalabas daw noong mga nakaraang taon. Pati sa ilong daw po. Di umano ng Pangulo ay may lumalabas na puti. Kaya po maputi. Mga kabayan. Kaya nakakalungkot, Nakakalungkot. Ito po ang dadanasin po natin, mga tambay. Kahirapan, pagtugon, ang ginagawang tugon sa kahirapan, politika. Bigyan ng problema. Kasuhan ng mga sinasabing sumasabing naglalabas ng katotohanan at nagbibigay ng komento para solusyonan mo ang problema ng bansa. Di ba? Dahil ang trabaho ng Pangulo ay bigyan mo ng solusyon ang problema ng bansa. Hindi ang trabaho ng Pangulo ay protektahan mo ang iyong pagiging political career at ng mga kasama mo. Di ba? Hindi po niyo trabaho na protektahan nyo, na manatili kayo sa kapangyarihan. Ang trabaho niyo po, magtrabaho sa Pilipino, magtrabaho sa bansa. Kung paano ito mapapaunlad at paano mabibigyan ng magandang buhay ang Pilipino. Magandang trabaho at siyempre po murang bilihin. Kaya lang, ang tinatrabaho sa atin, pamumulitik Proteksyonan po ang kanilang mga political career na hindi na mawala sa kanila. Kaya good luck na lang po. Nahandyan pa naman po. Meron pa naman po tayong Korte Suprema dito po sa ginawa ng NBI na pagkakaso po kila Claire Contreras o alias Maharlika at kay Harry Roque, kay Tony Lambino at syempre po dito po kay Congressman Cardema ng Duterte Youth. Pinasisikat nyo lang talaga. Pinasisikat nyo lang at pinalalakas nyo ng gusto dahil nga po bulok na po. Nasa kadiliman ng ating bansa at talagang bagsak na po. Sabi nga ng Vice President, nasa kadiliman na itim na ang bansa at papunta pa sa basurahan. Nakita niyo po. At yung sinasabi nga natin, paano paniniwalaan ng Pilipino ang Pangulong Marcos? Bagsak nga ang kanyang approval at trust rating. Paano mo paniniwalaan ng isang Pangulo? Bagsak nga ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Di ba? Ito yung kanyang approval at trust rating. Ito yung mga sinilabas ng survey. Nakita nyo po? Tapos maghahanap ka ng suporta. Tapos sasabihin mo puro fake news ang nilalabas. Samantalang ang mga Pilipino, survey pa nila yan. Ang lumalabas sa survey, ang kumakalat po sa survey, ayan po. Ang natitira na lang po sa Pangulong Marcos, ang trust rating niya, trust rating. Nakita mo ang trust rating ng Pangulo? Saka nakakita, trust rating mo, 25%. Ang bihira. Sino na lang po naniniwala sa Pangulo? Mga loyalist. At yung mga grupo ng CPP and PNDF. At grupo po ng mga bayaran at nakikinabang ng mga politiko, di umano. At sa social media. Yun na lang po. O kasama ang NBI sa nagtitiwala sa 25%.
Samantalang ang mga Duterte, katulad ng Vice President, ang trust rating niya ay 61%. Pinababagsak pa yan. Saan ka nakakita nun? Vice President yan. Limitado lang po ang galaw niyan at limitado lang po ang budget niyan. Di po ba? Pero ang tiwala ng tao nasa Vice President. Samantalang yung Presidente, paano nga tataas ang trust rating niyan? Sa drug test nga lang, takot na. O, paano tataas ang trust rating mo? Drug test lang, takot ka na. Tapos si Escudero, 38%. Diba? Hindi na po nila pinalabas yung speaker. Kasi po ang speaker, napakababa po ng trust rating. Wala pa yatang 10%. Di umano. Paano nila ipalalabas yun? Mas bababa po ang trust rating ng sa Pangulo. 25% nga lang po ang Pangulo. Yan po ang kumakalat. Tapos akala mo kay galing-galing ng Pangulo at pinoprotektahan ng NBI. Samantalang wala na nga halos tiwala ang Pilipino. Ang nagtitiwala na lang ay loyalista at mga nakikinabang na mga politiko, nakikinabang na media, di umano, at nakikinabang na nasa social media na mga trolls, na mga paswelduhin daw po ng Pilipino. Ibang klase. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Good luck na lang sa inyong mga kaso. Fake news, ha? Inciting sedition, bihira, unbelievable. Ibang klase kayo. Good luck na lang. Good luck na lang sa inyo. At syempre po, ingat po tayo mga kabayan. Ang botohan po ay talagang ipaglaban po natin ang ating boto. At huwag po tayong pumayag na tayo po'y madaya. Dahil nakita po natin, mahihirapan po silang manalo, lalong-lalo na po ang Pangulo ay bagsak na bagsak ang trust rating at approval nito sa Pilipino. Paano ka mananalo? Wala ka namang ginawang makabutihan sa Pilipino. Ang ginawan mo lang na kabutihan di umano ay puro kaalyado mo. Kapwa mo mayaman. Pero ang mahirap, lalong naghirap. Muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga biyaya at nagtitiwala po sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Diobilin Watanabe ng Japan, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Bali. At siyempre po, thank you po. At shoutout po kina Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaki N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz at USA live stream, Jasmine Jimena, ito pa po si Tisoy Roa, Rafaela de Los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh na taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV Macau, ako si Pilam, si Chad de Guzman,
Lima Maladil, Joselito Edgar Villan, Linda Arsenio, Arcerno, Linda Arceno, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nessa Bayen o Biyen o Biyayen, Jocelyn Peria, Elegio Elegio Norono, ayun. Si Elegio Ronono, Per Mendoza, Elma Mitchen ng Germany, si Elma Mitchen ng Germany, Tanur Kubamak, si Tahur Kumabak ng Jahar, at si Jahar Espuerza, si Jahar Espuerza, at sino pa ba? Si Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, Jun De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denbour ng Netherlands, Nida Jonglei ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, at Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Masilones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera. Thank you po. Shoutout po. Mabuhay po kayo mga kabayan. Ingatan nawa. At thank you rin po. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po tayo. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mag-ingat po kayo. Shoutout po. At mabuhay po kayo mga bagong bayani ng ating bansa. At syempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, ang panalangin po. Huwag po natin kalimutan isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po, madugtungan pa po ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, at syempre po ang makabalik pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa dasal at panalangin. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo mga kabayan. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.